I am sorry. Masamang pakiramdam ko at kailangan kong pumunta sa banyo. Hindi niya sinagot ang tanong ni Vinson at kahit malaki ang tiyan ay hindi yon humadlang sa mabilis niyang pagtayo. Be careful. Mabilis na tumayo si Vinson upang alalayan sana siya pero ipinigsi niyang kamay nito. I can take care of myself. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Malamig na trato niya sa kainiwan ito upang pumunta sa banyo. Totoong masamang pakiramdam ni Kalista at kailangan niyang pumunta sa banyo. Pero ginamit niya rin ang dahilang yon para iwasan ang tanong ni Vinson dahil hindi pa siya handa na aminin nito sa kanyang totoo na isa lamang siyang pang-display at hindi asawa. Ngunit hindi pa siya nakakarating sa banyo ay nakasalubong naman niya si Natalie, kasunod sina Lucy at Lola Rhea. Kalista's expressions turned grim and she looked at Natalie darkly. Alam niyang ito ang may gawa kung bakit nandito matanda. Kaya pala tahimik lang ito kanina dahil may iba pala itong binabalak. She could see the guilty look in her eyes as she hid behind her boyfriend. Hindi niya ito pinansin na tinignan si Lola Rhea na mukhang hindi naman na-stress sa pagkawala niya. Dahil ba may ibang babaeng nag-aalala dito? Pasimple niyang tinignan si Odelia na nakasunod sa likuran ng matanda na inosenteng nakangiti sa kanya. Sa sobrang amon ng mukha nito ay siyang lumalabas na kontrabida dahil isang pagiging palaban niya. Kali, pilit siyang ngumiti kahit hindi yun umabot sa kanyang tenga. Medyo namumulang mata ng matanda sa namumuong luha. Hindi niya alam kung masaya ba itong makita siya o dahil lang sa umaasa ito na makikita nitong apo nito sa tuhod. Kumusta ho kayo, Lola? Magalang na tanong niya matapos magmano dito. Kali, saan ka nagtungo nitong nakalipas na 6 na buwan? Ang tagal kang hinanap ng apo ko. Masyado kaming nag-aalala para sa'yo. Ang medyo nanginginig na boses ni Lola Rhea ay kumirot sa puso ni Kalista at lalo lang yung dumagdag sa pagkasama ng pakiramdam niya. Kailangan niya na talagang tumungo sa banyo. Huwag ho kayong mag-alala sa akin, Lola. May taong maayos na nag-aalaga sa akin kung saan hindi ako pinapabayaan at hindi iniiwan. Tinatrato niya rin ho ako ng maayos dahil hindi siya nagsisinungaling sa akin. Nahagip ni Kalista mula sa sulok ng kanyang mata si Vinson na hindi kalayuan sa kanila. Sumunod pala ito sa kanya kaya bahagya niyang nilakasan ng boses upang marinig nito ang sinasabi niya. Lalo ng huling bahagi, ramdam niya na gusto siyang hawakan ni Lola Rhea pero kaganyan itong inunahan. Kung maaari lang ay ayaw niya na magkaroon ng kontak sa pamilya Alcaraz at kung anuman. Ang ipinapakita niya ngayon ay bilang formal na pakikitungo lamang sa isang kakilala. Pasensya na po, pero kailangan ko po munang pumunta sa banyo. Bahagya siyang yumuko bilang pagpapaalam dito dahil sa kondisyon niya ay hinayaan siya ng matanda pero sinisigaw ng mga mata nito na gusto pa siya nitong makita kaya naman tinanguan nito ni Kalista bilang assurance na babalik siya. Hindi nga siya pinigilan ni Lola Rhea na pumasok ng banyo pero sinundan naman siya ni Odelia na humarang pa talaga sa pinto ng banyo habang naghihilamos siya. I finally met you, Miss Kalista. May ngiti sa boses nito na tila bagalak na galak siyang makita. Kumuha ng tissue si Kalista upang tuyuin ang mukha at tinignan sa refleksyon ng salamin si Odelia pero hindi siya sumagot. Dahil sa pambabaliwala niya ay naglakad palapit sa kanyang babae at kagad namang pinakiramdaman ni Kalista ang bawat kilos nito. Mahirap na't baka may pagkaseleste rin nito na basta-basta na lang sumusugod. Kumuha ito ng lipstick sa bag nito saka nag-retouch at muling humarap kay Kalista na nakangiti. Kalista, mabuti naman at nagpakita ka na. Ang tagal na kitang gustong makita. Napakaganda mo pala sa personal. Tama ngang sinasabi nila. Lumapit pa ito sa kanya ng gusto upang siyasatin siya. Pero bakit naman tila takot ka na makita ni Vinson? Ang tagal-tagal kanyang hinahanap. Inosenteng ngiti, malumani kung magsalita tila babaeng pinagpala ng langit. Ito ang katangiang nilalarawan ni Kalista tungkol kay Odelia. But this look was also the one that she must be wary of the snake, like persona always hides in this ethereal beauty. Hindi ba dapat ay hindi mo gustuhin na makita ako ni Vinson? Hindi ka ba nag-aalala na baka nanganganib ang posisyon mo bilang kanyang asawa? Ngunit matamis lang nangumiti si Odelia sa kamariing umiling. No, Kalista, I am actually happy to finally meet you. Naningkit ng bahagyang mga mata ni Kalista habang matiim na pinagmamasdan si Odelia upang alamin kung totoong sinasabi nito o nagsisinungaling ito.
The woman plays it quite real though. Binalik ni Odelia ang lipstick sa bag nito bago tinignan ang refleksyon sa salamin. Bakit? Hindi ka naniniwala sa akin, Kalista? Mahinang napatawa si Kalista at nilamukos. Ang ginamit na tissue sa katinapon yon sa basurahan. Nagtagpong muli ang mata ni Odelia sa refleksyon ng salamin at hindi niya mapigil ang ngitian ito ng puno ng kahulugan. Sa tingin mo, maniniwala ako sa'yo? Sinong asawang gustong makitang asawa nila na may kasamang iba? Tila walang pakialam na nagkibit ng balikat si Odelia. Well, tama ka, pero hindi tulad ng iba. Ako ay ayos lang sa akin. Alam ko kasi na pang matagalan ang magiging relasyon namin ni Vinson. Ang problema kasi kay Vinson, mula nang umalis ka, hindi na siya mapakali dahil nag-aalala siya sa anak ninyo. Pero kapag nagkasama kayong dalawa at nagkasawaan, mas madali sa akin na punan ang pagkukulang mo. Kapag hindi ka na kailangan ni Vinson, magiging akin na siya habang buhay, lalo na't may legal na papel na nagtatali sa aming dalawa. Matamis siyang nginitian ni Odelia. Conquer your enemy without fighting, Kalista. Really, Odelia? But I am not like that though. Nilapitan niya si Odelia, tinapik-tapik ang balikat nito. I don't like dawdling over my enemy. I like to slash them dead at one go. Imbis na matakot sa banta niya, marahan pang tumawa si Odelia. I told you, Kalista. I am a magnanimous woman. I like to play house with my rival. Pwede rin ako maging mabuting ina sa magiging anak ninyo ni Vinson. Malapad ang ngiting sabi nito sabay haplo sa tiyan niya nang walang paalam. Dahil magkalapit ang katawan nila, hindi niya kaagad nakaiwas si Kalista pero hindi niya mapigilang matakot lalo nang makitang matiim na tingin ni Odelia habang hawak ang tiyan niya. The greed in her eyes shows that she is really willing to be the mother of her child. Mabilis siyang umatras ng 2 beses. My child has nothing to do with you. Mostly to your husband. Anak ko siya at ako magpapalaki sa kanya. Determinadong deklara niya. How can that be, Kalista? The child is my husband's child. Ang klase ng ngiti ni Odelia ay parang hindi normal ang pag-iisip. Nakahanap na nga ba siya ng katapat? Kahit anak ito ng asawa mo, wala pa rin siyang karapatan dito. Tinalikuran niya si Odelia at mabilis na lumabas ng banyo. Pero pagkabukas niya ng pinto'y mukha ni Vincent ang tumambad sa kanya habang nakasandal sa pader. Vinson, mahinang tawag niya. Lumabas siya ng banyo upang hindi sila magtapat dahil maliit lang ang espasyo ng koridor. At malaki pang tiyan niya kaya lalo silang nagkalapit. Imbis na sagutin siya ay dumiretsyong tingin nito kay Odeliang nasa loob ng banyo. Saka lang naintindihan ni Kalista ang nangyari ng lingunin niyang babae na nakasandal sa pader at nakakapit sa lababo na tila ba may umapi dito. She sneered. Mukhang magaling din ng artistang babae ito katulad ni Celeste. Does this girl think this drama will win against her? Anong ginawa mo kay Odelia, Kalista? Walang emosyon ang boses sa tanong nito na ikinatigil ni Kalista. I didn't do anything. Malamig ang boss niya ring sagot. Hindi niya kayang pagmasdan ng kadramahan ng dalawa kaya humakbang siya upang iwanan ang mga to. Sinong nagsabi sa'yo na pwede kang umalis? Dumagungdong ang malamig na boses ni Vincent sa maliit na koridor na nagpatigil sa kilos ni Kalista. Hindi ko kailangang humingi ng permiso kung aalis ako. Nilingon niyang lalaki at naniningkit ng mga matang sinalubong ang tingin nito. Pagkatapos ang ginawa mo kay Odelia ay basta-basta ka nalang aalis na hindi man lang humihingi ng tawad. Tumaas ang sulok ng labi ni Kalista. Hanggang kailan ka magbabago, Vincent? Alam mo ba na masamang basta-basta na lang mambintang kung hindi mo naman nakitang buong katotohanan? Vincent's expression was grim as he went inside the restroom and helped Odelia out. Tinatanong kita kung anong ginawa mo sa kanya, Kalista. You can't leave unless you apologize to her. Napatanga si Kalista sa tinura ni Vincent at hindi pa siya nakapag-isip ng sasabihin. Ay naunahan na siya ni Odelia. Forget it, Vincent. Ang tagal niyong hindi nagkita ni Kalista. Huwag mong hayaan ang dahil sa akin ay maghihiwalay na naman kayo. Malumani na saway ni Odelia kay Vincent, sabay haplo sa braso ng lalaki. Kumirot ang puso ni Kalista sa nakikita pero hindi yun nakikita sa kanyang muka. Ang gusto niya lang ay umalis na sa lugar na yon. No, Odelia, she needs to apologize and I can only let go. Ano na lang sasabihin sa akin ng iyong ama na hindi kita tinatrato ng maayos? Hindi na kaya ni Kalistang pakinggan pang mga sinasabi ni Vincent. Humakbang siya upang lapitan si Odelia at nakangising tinanong si Vincent. Gusto mong humingi ako ng tawad sa kanya? Sa kasalanang hindi ko naman ginawa?
Pagkasabi noon ay mabilis niyang sinabunutan si Odelia saka malakas na inintog ang noo nito sa pader. There, you've seen it. Nakita mo sinaktan ko siya kaya hihingi ako ng tawad sa kanya. Binitawan niyang buhok ni Odelia na ngayon ay namumulang muka dahil sa pigil na iyak. Hindi ito lumaban sa kanya sa harapan ni Vincent ni umakto tong tunay na biktima. Vincent has changed. Kung dati siya palaging pinapaniwalaan nito, ngayon ay ibang tao na. Masakit man, kailangan niya yung tanggapin. Pasensya na kung nasaktan kita, Odelia. Hindi ko sinasadya. Bigla lang kasi nangati ang kamay ko. Matamis siyang ngumiti pero puno ng puot ang mata. Pagkasabi nun ay tinalikuran niya ng dalawa at nilisan ng lugar. Tinangka siyang pigilan ni Vincent pero piniksilang niyang braso nito at diretsyong lumabas ng hotel at dumiretso sa lobby upang magabang ng taxi. Kalista. Hindi pinansin ni Kalista si Natalie na sumunod pala sa kanya. Nagpatuloy siya sa pagdial sa number ni Thor para sunduin siya nito. Kalista, paparating na si Thor. Hindi nito madiretsyong sasabihin dahil biglang may humintong puting Lexus sa harapan nila at ng ibabang bintana sa passenger seat ay nakita nila ang si Thor, ang nagmamaneho. Mabilis sa sumakay si Kalista pero sinong mag-aakalang sinundan niya ni Natalie at umuputo sa harapan para makasigurong hindi siya pabababain. Samantala, matapos dalahin ni Vincent si Odelia sa ospital, ay kagad nitong hinatid sa hotel na tinutuluyan nito. Sa loob ng 6 na buwan na pananatili nito sa Pilipinas sa isang hotel na ito namamalagi. Pagmamayari niyang hotel at shareholder din ito doon ng ama ng babae, kaya walang siyang dapat alalahanin sa trato ng mga staff dito. Hindi ko akalain na ganun pala katapang si Kalista, Vincent. Sigurado ka bang gusto mong makasama habang buhay ang babaeng yon? Tanong ni Odelia habang nasa biyahe. Humigpit ang pagkakahawak ni Vincent sa manibela. Ang babaeng yun ay may pangalan at kung ano man ang ginawa niya sa'yo, humihingi ako ng tawad. Baka dala ng pagbubuntis kaya mainitin ng ulo. Sa loob ng halos 2 dekada na magkakilala sila ni Vincent ay ngayon lang niya narinig na humingi ng tawad ng lalaki dahil sa ibang babae. Kung ano man ang pinagdadaanan namin ngayon ng asawa ko, ay alam kong maaayos namin ito. Pagsubok lang ito sa pagsasama namin at naniniwala ako na magkakaayos kami dahil ang relasyon na ilang beses ang sinubok ng tadhana ay magiging matatag at magtatagal. Habang nakatingin sa senserong mukha ni Vincent, habang nagsasalita hindi mapigilan ni Odelia ang pait sa kanyang puso. She was jealous. Siya lang dapat ang nasa puso ni Vincent. Siya lang at wala ng iba. Nang makabalik sa hotel na tinutuluyan ay kagad siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ama. Pa, why are you calling at this hour? Masyado nang late dyan sa lugar ninyo. Nakatayo si Odelia sa harap ng dressing room kung saan may malaking larawan ni Kalista at may malaking X na kulay pula sa mukha nito habang may nakatusok na kutsilyo sa noo nito. Nang makita ito ni Odelia ay bahagyang nawalang inis na nararamdaman niya kanina. Kinapa niyang nakabendang noo habang naghihintay sa sasabihin ng ama. I can't wait to share you the good news, Odelia. Nagtagumpay ng chemist natin sa paggawa ng droga na makakapagpalimot ng memorya at ang droga na to ay kayang magpasunod ng tao na tila na hipnotismo. Panahon na para gamitin mo to kay Vincent, Odelia. Kailangan na natin ang yaman niya. Malawak ng umiti si Odelia dahil sa wakas ay magtatagumpay na rin ang plano nila ng kanyang ama. Mapapasa kanya na si Vincent pati ng buong yaman nito at sila na ang tuluyang maghahari sa buong Morocco. Maghapon na nagkulong sa kwarto si Kalista at upang pakalmahin ang sarili ay nagbasa siya ng libro tungkol sa first-time moms. Matapos ang hapunan ay muli siyang nagkulong at pinagpatuloy ang pagbabasa. Pumasok sa kwarto niya si Natalie para magpaalam na umuwi pero tumangulang si Kalista at hindi nagsalita. Kaya naman lugo ang balikat na lumabas ng penthouse si Natalie. Biglang pinatawag ni Via si Thor. Kaya naman mag-isa lang siyang bumaba na ikinabigat ng dibdib niya. Umaasa pa naman siya na mag-uusap sila ng matagal ni Thor pero hindi yun nangyari dahil meron daw emergency sa opisina. Hanggang ngayon ay gusto pa rin niya si Thor kahit pa may iba na siyang boyfriend. Umaasa siyang mabaling niya sa ibang pagtingin niya kay Thor. Kaya naman sinagot niya si Macario pero kahit na ilang buwan na silang nagdi-date ay hindi pa rin niya ito nagugustuhan. Bagkus ay lalo lamang nahuhulog ang loob niya kay Thor. Ha, is that Tito Vincent? Biglang tanong niya sa sarili na makalabas sa lobby ng building. Nakita niyang tiyuhin nakasandal sa itim nitong Bentley habang nakatingala sa itaas. Marahil ay sa unit ni Kalista habang humihit-hit ng sigarilyo.
Magkasalubong ang kilay na nilapitan to ni Natalie. Tito Vinson, kung nandito ka lang din naman ay bakit hindi ka pumasok? Bumaba ng tingin si Vinson at tinarap siya. Who told you that I came here to go in? Nandito ako para sunduin ka. Gabi na't kung saan-saan ka pa nag-iikot? Tss, ismid ni Natalie pero pumasok din sa kotse ng tiyuhin. Kahit hindi nito aminin ay alam niyang gusto nitong makita si Calista. Ano ba kasing problema ng dalawang ito at hindi na naman nagkaintindihan? Nasa kalagitnaan ng biyahe at abala si Natalie sa pakipagpalitan ng mensahe kay Macario. Nang biglang magtanong si Vinson. Hindi kaagad nakasagot si Natalie dahil buong atensyon niya sa cellphone. Anong sinabi mo, Tito Vinson? Mabuti na lang at nakahintong kotse kaya nilingon ni Vinson si Natalie na may hindi makapaniwalang mukha. Can you stop playing with your phone and listen to me? I asked you how she is. Agad namang lumiwanag ang mukha ni Natalie na marinig na kinakamusta niya si Calista. Pero maya-may kaagad din niyang nalumbay. She's actually not feeling very well. Kukunti lang ang kinain niya ngayong dinner. The car moved when it was green. Humigpit ang kamao ni Vinson na nakahawak sa manibela habang ang puso'y sumisikip dahil sa pag-alala kay Calista. He couldn't take this anymore. Gusto niya nang makasama si Calista. Matapos ihatid sa bahay nito si Natalie, ay hindi dumiretso sa mansyon si Vinson. Bagkus pumunta siya sa isang shopping mall at pinaradang sasakyan sa basement parking. Kalahating oras ang lumipas at lumabas muli ng basement parking ang Bentley ni Vinson pero ang lalaki sakay ng lumang sasakyan at patungo sa isang abandonadong lugar upang katagpuin si Rex. Nang makarating si Vinson sa lugar ng tagpuan nila ni Rex, ay naghihintay na sa kanyang lalaki. Isang abandonadong gusali ang pinasukan nila pero tila isang lagusan lang yun dahil nang makapasok siya sa loob ay bumaba sila ni Rex sa hagdan na nagdala sa kanila sa isang basement at doon bumulaga kay Vinson ang hideout ni Rex. Halos 100 metro kwadrado lang ang laki ng basement at bukod sa kamang, higaan ni Rex at banyo sa kamalit na kusina ay puro computer nang nasa pader ng basement. Umupo si Vinson sa nag-iisang upuan doon habang si Rex ay nasa kusina at kumuha ng 2 lata ng beer. Sa maliit nitong fridge, siya inabot sa kanya tumupo sa kama. I can't do this anymore, Rex. Nahihirapan na akong maktumbulag, bobo at tila walang pakialam kay Calista. Baka hindi ko na mapigilan ang sarili at bawiin ko na siya. Nahihirapang wika ni Vincent sa katumitig kay Rex na marahas na bumuga ng hangin at tumayo sa kama sa kanaglakad palapit sa kanya. Tch! Ito ang dahilan kaya hindi ko sinabi sa'yo kung saan siya nagtago nitong nakalipas na kalahating taon. You will ruin the plan that we painstakingly plan. You asshole. Rex clicked his tongue and looked at him with disbelief. We have both been blinded by love but I know we're still insanity to protect our loved ones. Gusto mo ba talaga na may mangyaring masama kay Calista kung ipipilit mong sarili mo sa kanya? Mariing napapikit si Vinson at patamlay na sumandal sa upuan. So ikaw palang nagtago sa kanya, ha? Kaya pala, kahit na anong kalikot ko, hindi ko makita. Matabang siyang ngumiti. Walang idea si Vinson kung sa Isla Talasina dahil mula nang bilhin ni Harvey ang pribadong isla wanted pa siya sa CSS. Kaya't kahit sina Calista at Caleb, hindi niya alam na miyembro rin ng CSS. Pero hindi yun pwedeng sabihin dito ni Rex dahil isang top secret ang tungkol sa impormasyon nila. It doesn't matter. Ngayong nasa liwanag na ulit siya, delikado na naman ang buhay niya. Kaya ang bilin ko sa'yo ay itali mo ng gusto yung si Odelia para walang gawing masama kay Calista. Nakasalalay sa desisyon mong buhay niya, Vinson. Hindi lang siya kundi ang magiging anak ninyo. Natahimik si Vinson sa kalumagok ng beer. Why do you think I came here and complained to you? Gustuhin ko mang lapitan at talagaan siya. Ay hindi pwede dahil maraming matang nakabantay palagi sa kilos ko. The reason why you can't divorce that woman even if you wanted to. Lumapit si Rex sa isang computer kung saan nakadisplay ang isang malawak na mansyon na pamilyar kay Vinson. It was Odelia's father's house. I just heard news that they had successfully created a pill that will stimulate your brain into forgetting past memories and will allow you to agree in everything they had said. We need to hasten our plan in order to save that woman. Kung tamang hinala natin na hawak siya ng ama ni Odelia. Muling napalagok ng beer si Vincent at matiim na tumitig sa monitor. His eyes reflected the gigantic mansion and he gritted his teeth. Baka siyang ginawa nilang lab rat para pagpraktisan ng droga. I noticed that her painting stopped a year ago. We need to infiltrate in order to save her, Rex.
Rex drummed his fingers on the table before turning towards him. Alam ko at ang perpektong kandidato para mag-espy at masigurong hawak siya ng ama ni Odelia. And you are the perfect candidate, Vincent. Munti ka nang maibuga ni Vincent ang iniinom na beer na marinig ang sinabi ni Rex. Are you crazy? Malapit na mga anak si Calista. Umiling si Rex. I know, for now try to stall Odelia dahil alam kong ibibigay niya sa yung gamot na yon. Sa una pa lang ikaw ng target nila kaya siya nagpakasal sa'yo. Those assholes didn't think of anything besides money and power. Now you choose. Sinong gusto mo unahing iligtas? Ang sarili mo, si Calista? Vincent finished drinking his beer and gritted his teeth. Alam kong simula pa lang ay gusto nang makita ni Calista ang kanyang ina. At kahit magagalit siya sa gagawin ko, ay gagawin ko pa rin ang lahat. Mailigtas lang ang kanyang ina.